Yan, good evening po sa bawat isa. Actually, itong papag-aralan natin, there is power in worship. Napakinggan na natin to, na-preach ko na to actually last year. Pero masarap siyang ulit-ulitin, no, lalo na marami tayong kasamang may mga sakit, no? And hindi lang naman sa sakit, sa mga iba't ibang pinagdadaanan ng mga tao. So, share screen ako. Yan, nakikita ba? Nakikita niyo yung nasa screen? Ay, share screen na ba ako? O, tama. Yes po. Nakikita po namin po. Yan. Salamat po. Nakikita rin niyo yung ako dito. Yan. So there is power in worship mula sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15 to 25. So umpisahan kong basahin dito sa verse 15 muna. Sinabi ni Hazael, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito, dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Bukas puntahan nyo sila, makikita nyo sila na ahon sa ahunan ng Ziz sa dulo ng kapatagan na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Huda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin ninyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Lumuhod si Jehoshaphat at ang lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, tumayo ang ibang mga Levita mula sa mga pamilya nila, Nina, Kohat at Kora at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel sa napakalakas na tinig. Kinabukasan ng maagang-maaga pa pumunta sina Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, pakinggan ninyo kayong taga-Huda at taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at magtatagumpay kayo. Pagkatapos niya makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit. Pasalamatan ng Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir. Nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng mga taga-bundok ng Seir at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ay nagpatayan. Pagdating ng mga sundalo ng Huda sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila na nakahandusay sa lupa, wala kahit isang buhay. Kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ng mga tauhan niya at sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Marami ang kanilang nasamsam ng mga gamit, mga damit at iba pang mahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Inabot sila ng 3 araw na sa pagsansam dahil sa sobrang dami ng mga ari-arian. Ayan. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At bago po tayo patuloy na mag-aral ay let us pray. Lord, maraming salamat po Panginoon sa gabi nito. Salamat dahil narito kami upang mag-aral ng inyong mga salita. Kayo nga po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Kayo po ang magbigay ng liwanag sa mga salita na aming mapapag-aralan at maging liwanag ito sa aming buhay. Gawin mo nga po itong kalakasan ng aming mga spiritual na katawan at even ang aming mga physical being, Lord God. Maraming salamat. Let your Holy Spirit minister in the midst of us. Marami pong salamat. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good evening po sa bawat isa. Stop share mo muna ako. Yan. So, ang pag-aaralan natin sa gabing ito ay tungkol sa kapangyarihan ng worship. Yan. Meron na akong gagawin. Yeah. Ito lang po
Yeah, so nakikita po yung nasa screen, ano? So there is power in worship. Yan. So bakit natin, ito yung binigay sa atin ng Panginoon na pag-aaralan natin ngayong gabi. Yan, kasi madalas marami sa atin nakakalimutan natin na mag-worship o kung gaano makapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Na minsan inuunahan tayo ng takot, minsan inuunahan tayo ng mga nakikita natin at nararamdaman natin. Yan. So, short lang to. Actually, this was a preaching, Sunday worship preaching. So, siguro nung pre-preach ko to, umaabot to ng 1.5 o hanggang 2 oras. O siguro 1.5 oras. Pero try natin tong i-discuss ng 30 minutes. Yon. Pero kung hindi natin matapos, gagawin natin sa susunod na lamang po. So, ano po meron dito sa story? Ang story dito, lulusubin, punta tayo dito. Sa verse 15, yung sinasabi niya, si Jahaziel, isa siyang propeta, meron siyang sinabi doon kay Haring Jehoshaphat. Ngayon, sabi, wag kayong matakot. Bakit ano ba yung mangyayari? Bakit ano bang meron nung panahon na yon? So, atras lang po tayo. Nasa verse 15 na to. Atras lang po tayo. Babasahin ko na lang po muna. Dumating ang panahon, sa verse 1, dumating ang panahon na nilusog ng mga Moabita, Amonita, at ilang Meunita si Jehoshaphat. So, 3 bansa ang susugod kay Haring Jehoshaphat. So natural lang na ikaw isang bansa tapos may susugod na 3 bansa sa iyo. So kung ikaw bilang tao, syempre mag-iisip ka, kaya mo bang labanan 'yon? Ang dami-dami nila. Sila isang bansa lang sila. Tapos sabi, nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding Engedi. Nabahala, verse 3, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. So atras lang po muna tayo. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan sa Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. So anong nangyari? Nabahala si Jehoshaphat. So anong ginawang initial reaction ni Jehoshaphat? Humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inuutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Yan. That's verse 5. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya. So pakinggan po natin yung panalangin. O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala, kita niyo po yung panalangin niya, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaring lumaban sa inyo. Sabi ni Jehoshaphat. O Diyos, sa verse 7, O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa niyo yon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Yan. So bago ko po ituloy-tuloy, ano po yung matututunan natin dito? Yan. Punta lang po ako doon sa slide. So first, in difficult times, seek God first. In difficult times, seek God first. Di ba doon sa verse 3, sabi dito, natakot si Jehoshaphat doon dahil doon sa balita. Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon at nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Huda. So ano yung initial reaction ni Jehoshaphat? Lumuhod siya. Ang una niyang pinuntahan ay ang Diyos, hindi yung tao, hindi yung mga kanyang mga elders o hindi yung kanyang mga
advisors. Kita nyo, ang isang great leader, ang isang tunay na leader, kapag in times of difficulties, in times of trials, in times of mga situation na nag-aalanganin, ang una niyang lalapitan ay ang Panginoon. Ano ang sinasabi? Anong sinasabi ng isang tunay na leader? Kunyari, limbawa, ano ba magandang example? Si kapitbahay. May liga ako sa kapitbahay. Kunyari si kapitbahay, nanunugod, tara, puntahan natin. Ano kaya magandang gawin dito sa kapitbahay natin to na wala nilang ginawa kundi manggulo? Ano ang dapat na initial reaction ng isang tunay na anak ng Diyos at lalo na leader? Kuya Kim, ano yung sinasabi natin? Ano yung salita natin? Nako. Si Ate Grace. Nagtatawag ako Bible study to Ano yung unang natin sasabihin? Si Ate Gemma. Ito yung buong... Ayan. Siyempre ito, i-encourage natin siya na mag-pray. Mute pala, Dok. Mag-pray tayo para... Yan, tama. Naka-mute pala ako, Dok. Oo nga. O sige. Wala, hindi niyo ako marinig. Nagsasalita ako. Ano yung sinasabi mo, Kuya Kim? Sabi ko, Dok, naka-mute pala ako. Kaya pala hindi niyo ako naririnig. Oo nga. Hindi, Ano yung nga sinasabi kanina? Sa kapitbahay, Dok, kung nakita natin siyang malungkot, tanungin muna natin kung anong problem niya. Then kung ano yung problem niya, saka natin siya bibigyan ng advice kung ano yung advice natin. Yan. O, tama naman yun. Pero, paano natin malalaman yung advice? Yung tamang advice natin. Ang linyahan ng isang tunay na anak ng Diyos, in any decision is, teka muna, pag-pray muna natin yan. Yun. Nalala nyo, tama yung sinabi ni Ate Gemma. Di ba? Kaya nga nung minsan, di ba, nung pumunta kami sa isang bundok, Dok, ganda dito, ganito piliin na natin, ganito. Pag-pray muna natin. Nakuha, hindi tayo basta-basta nagde-desisyon. So dito, obvious naman na mayroong danger. Di ba? 3 bansa ang sasakop. Pero kita mo si Jehoshaphat, hindi siya nagdesisyon ng sarili niya. Na bilang hari, kung tutusin, hari siya, di ba? Pero hindi siya nagdesisyon bilang hari mismo. Di ba? Ano yung unang reaction niya? Dumulog siya sa Panginoon. At niyaya niya yung kanyang buong Huda na manalangin. So nakita niyo dito, natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. Ano yung linyahan niya? Inuutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ng buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. So nakita natin na kunyari sa church, paano yun? Paalisin na tayo dito. O ano sasabihin natin? Oo nga, alangan naman sabihin, oo nga paano ba yan? Wala tayong church. Kaya bakit naman kasi ganito. Anong unang reaction natin, di ba? Mag-pray. Sige, pag-pray natin sa Panginoon, nabigyan tayo ng panibagong church. So nakukuha? Yan. Ano pa yung natutunan natin dito sa story na binasa natin? Focus on who God is and not on who you are. Yan. Dito tayo minsan nagkakatalo Sa isang sitwasyon, ang tinitingnan, palagi, paulit, alam mo yung lesson sa Bible, paulit-ulit lang yan, iba-ibang story. Kung napapansin nyo. Dito sa focus on who God is and not on who you are, saan natin makikita yan? Sa verse 5 hanggang 9.
Ikalawang Kronika, chapter 20, verse 5 hanggang 9. Sabi dito, tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem, doon sa harap ng templo ng Panginoon, sa harapan ng bagong bakuran nito. Tingnan mo, doon sa templo sila humarap. Hindi sila nag-meeting ng sarili nila. Doon sila sa templo ng Panginoon nag-meeting. Sa verse 6, at nagsabi, O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. Kita nyo ano ang dinescribe niya? Hindi niya dinescribe kung ano yung sitwasyon nila. Di ba sa panalangin natin, ini-enumerate natin yung mga sitwasyon natin, di ba? Yung Panginoon, ang hirap na hirap na ako, Panginoon, ang ganito nararamdaman ko, Panginoon. Di ba? Pag nananalangin tayo. Pero dito, anong klaseng panalangin ang ginawa ni Jehoshaphat? Sabi niya, in-enumerate niya yung greatness ng Panginoon. Sabi, O Panginoon, Diyos ng amin, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. So ni-recognize niya, ni-remember niya kung sino yung Diyos na tinatawag niya. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. So nakikita niyo, focus on who God is. Doon siya nag-focus, hindi yung sitwasyon. Diba? Hindi niya inuna yung sitwasyon niya. Ang inuna niya, yung Diyos. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy niyo po ang mga nakatira sa lupang ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay niyo po ito sa kanila ng mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanila magpakailanman? Nakatira po sila dito at pinatayuan ng templo. Kita niyo in-enumerate ni Haring Jehoshaphat yung mga magagandang bagay, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung magagandang bagay, yung kahit hindi nila personally na experience, ang in-enumerate niya, yung mga great things na ginawa ng Panginoon, hindi man sa kanila personally, pero yung sa mga mahal nila sa buhay, sa mga ninuno nila. So ganito rin sa atin. Minsan, ngayon ko lang personally natutunan to, in our prayer pala, no? Kasi gaya nga ng napag-aralan na at sa Matthew chapter 6, di ba? Alam na ng Panginoon kung ano yung kailangan natin. Alam na ng Panginoon yung laman ng puso natin. Di ba? Kaya do not worry over what you eat, di ba? What to wear. Kasi alam na ng Panginoon yan. Tapos, dito, tingnan nyo dahil alam na ng Panginoon yan, tingnan nyo, ang nag-focus na lang si Jehoshaphat dun sa Panginoon, nag-focus siya kung sino ang Diyos at hindi kung sino siya. So sa prayer, na-realize ko, although alam ko na rin to, pero dito sa pinag-aaralan natin, na focusing on who God is enough na pala siya para sa kasagutan ng ating panalangin. Yan. Kung may sabi dito, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan, taggutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templo ito kung saan pinararangalan kayo. Ano yan? Hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan. Pakikinggan nyo kami at ililigtas. Tingnan nyo positive. Nag-alala siya nung una, di ba? Nabahala siya nung una. Pero kita niyo kung mag-pray siya, positive. Pa-positive yung kanyang kumbaga ini-expect na niya na pakikinggan sila ng Panginoon. So ganun din pala sa prayer life natin, Kapag nagpe-pray tayo at meron tayong pangangailangan, umpisahan natin sa greatness ni God. Umpisahan natin na i-remember yung mga mabubuting ginawa niya, hindi lang sa atin, kundi sa mga mahal natin sa buhay. And then, kung meron tayong kahilingan, positive din. Pa-positive din. Amen? So, yan. So, what's next? When God answers prayers, He may not reveal it to you directly, but He may reveal it through His speakers.
His prophets, His anointed ones. Ayan. Sa verse 14 yun. Ano yung sabi sa verse 14? Yan. Sa verse 14, may nakabukas po ba yung Bible niyo? Pagkasa po sa verse 14. Meron ba nakabukas ang Bible? Wala po. Kayo This is a Bible study. Verse 14. Sige, ako na magbasa. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benaias na anak ni Jael, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Hasaph. Verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Kita niyo nabanggit ko na to dati sa church, na minsan nananalangin tayo, di ba? Tapos, ang in-expect natin is iba. Expect natin na may sasabihin ng Panginoon sa atin o kaya yung binabasa natin sa Bible. Pero, during sa time noon at saka hanggang ngayon, ang Panginoon pwede siyang gumamit ng tao sa yung kanyang mga lingkod para magsalita para sa kanya. So kita nyo dito He may not reveal it to you directly, but He may reveal it through His speakers, yung mga propeta, yung kanyang mga anointed ones. So sa panahon ngayon, sino bang ginagamit ng Panginoon? Dapat identify natin sino ba yung mga ginagamit ng Panginoon na pwedeng kumausap at pwedeng ipadala ng Panginoon sa atin. Minsan kasi nananalangin tayo, tapos andun na yung kasagutan Sa preaching, pwedeng sa preaching, andun na yung sagot, kung ano yung gagawin. Lord, nalilito ako, hindi ko kasi alam ang gagawin ko tapos, umattend ka ng church, nagsimba ka, o nattend ka ng Bible study, sinabi na, narinig na natin, pero ini-ignore natin. Kasi akala natin hindi galing sa Panginoon. Diba? Minsan, kaya tayo hindi nakikinig sa salita ng ibang tao because we have our own expectations. We have our own answered prayer. Pero dito, tingnan nyo sabi dito, kung tutusin, kung ako yung hari, hindi ito yung ganitong klaseng sagot na gusto kong marinig. Pero kita nyo, ano yung sinabi ng speaker, ng propeta? Ganito ang sinabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Napakaganda, no? Isa sa mga favorite verse ko. Ito si Ate Nori, favorite verse din niya to Tama ba? Yan. Sabi dito, verse sa English, verse 15, and he said, listen, all you of Judah and you inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, sabing ganon, nor dismayed, because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Yan. Isa sa mga favorite verse ko, the battle is not yours but God's. Yan. Verse 14, ito sa verse 14, ano matututunan natin dito? Minsan o madalas matuto tayong makinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ganito, ng mga pag-aaral na ganito. Kasi madalas yan, kaya tayo nandito, kaya tayo dinadala ng Panginoon kasi merong gustong ipagawa o may gustong iparinig ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa mga pagsamba natin, sa pag-attend ng church natin, online man or off-cam, yan, merong sinasabi ang Panginoon sa atin. Makinig na po tayo. Kasi, katulad dito, kay Haring Jehoshaphat, kung hindi sila nakinig, mapapahamak sila. Okay? So next, ano yung matutunan natin doon sa story? When there is a message from the Lord, listen. Ayan, ito yung sinasabi ko sa verse 15. Ano yung sabi dito? Listen, all of you Judah. Ano yung sabihin ng listen, Ate Nori? Nakamit kaya ta? Narinig, yan. Ano yung sabihin ng listen?
ah, makinig po tayo sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi minsan po do kasi kahit nananalangin tayo kay Lord, ginagawa pa rin natin yung sarili nating kakayahan. And dito na nga, sinasabi niya na nga ito yung dapat nyong gawin, pero hindi pa rin natin siya sinusunod. Kaya nga sinabi niya na, ito yung gawin niyo, kumbaga tayo yung sumunod tayo sa kanya eh. Sabi nga niya, makinig kayo sa akin at sumunod kayo. Ito yung dapat nyong gawin. Nakatulad nga ni Jehoshaphat, di ba? Na nanalangin siya kay Lord. Kay Lord siya unang lumapit. Hindi yung Yan, amen. So ano pa? Dig deeper tayo dito. Kasi madaling basahin, madaling yung meron pang, tama yung sinabi natin, Nori. Pag sinabing makinig, ang Tagalog ng listen is, tama ba makinig? Pag sinabing makinig, ano yung sabihin nun? Pag sinabing makinig, pay attention. Diba? Kasi, katulad dito, kunyari, si Ate Gemma, naka-off cam. Diba? Nakikinig naman yan, pero I don't know kung she is paying attention. Diba? Minsan yung naririnig lang natin na sound. Diba? Yun, example lang yung Ate Gemma. Diba yung naririnig lang nating sound, naririnig natin yung word na listen, naririnig natin Lord. Pero hindi naintindihan ng isip natin. Hindi naintindihan ng puso natin. Dapat nakafocus ka nga talaga sa hindi lang pakikinig, nakafocus ka para maintindihan. Yan. Sinasabi ng Panginoon. Nakafocus. So pag nakafocus, naiintindihan. Kapag naiintindihan mo at alam mo kung bakit, susunod. Di ba? Pag sinabing listen, you are expected to obey. Di ba? Hindi naman call ang attention, di ba? Para lang wala lang. Para to be disobeyed, to be basta yun. Di ba? Pag sinabing listen, kaya may apostrophe pa yan eh. O, tinan mo, may apostrophe pa listen. Ibig sabihin, you have to do, you have to perform, you have to act on what is being said, on what is being impart to you. Diba? Hindi lang para marinig ng tenga mo. Diba? So yun, kaya if you listen, dapat na inuunawa mo, nakafocus ka, iniintindi mo, at inaalam mo kung ano ba yung gagawin ko dito sa naririnig ko. Yun. Kasi marami nakikinig, uma-attend sa church, di ba? Nanonood ng Bible study, pero alam mo yun, parang dumadaan lang. Nangyayari sa akin yung bago ako matulog, sa umpasa na papakinggan ko, darating yung time, naririnig ko na lang yung nagpe-preach, pero hindi ko na nauunawaan yung sinasabi niya. Okay? So ano lang tayo eh, ilang minutes na lang to. Pag naputol to, susunod natin. So, to be continued. Yan. So listen. So pag sinabing listen, andun kasama ang obedience. Okay? Yan. So ano pang dito? Sabi dito, sinabi ni Hazael, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Huda at Jerusalem, tinawid apostrophe. Kasi merong yung diin na ito kailangan nyong pakinggan. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito, dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sabi dito, do not be afraid nor dismayed, but because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Ito, ang daling basahin, alam natin ang meaning. Pero, madalas yan hindi maintindihan ng puso natin. Hindi maintindihan ng espiritu natin. Amen? Diba? Ang dali-dali na maintindihan yan eh. Huwag matakot, huwag manlupaypay. Pero, kapag nandyan na yung laban, andyan na yung problema, andyan na yung iba sa iba't ibang pagsubok, nakakalimutan na yan.
nagiging wala lang, parang binura na ng tubig. Yung nakasulat. Di ba? Pero ang tunay na nakinig, ano yan? Ano to? Nakasaksak sa puso. Talagang yung nakarema sa kanyang puso, talagang naisa sa puso niya. Hindi niya nakakalimutan. Kaya dito, huwag kayong matakot o manlupaypay. Yan, ang daling basahin, ang daling intindihin, di ba? Pero pag nandun na sa oras na ng kagipitan, ng bagyo sa buhay, sa mga storms, ayan na, hindi na maunawaan. Tama, di ba? Hindi Tama. na naiintindihan. Di ba? Hindi na makarelate. Tama Di ba? po. Parang ang layo-layo na ng salita. Di ba? Amen? Amen. Amen. Diba? Ito, pero buti na lang itong mga to, nandun na sila mismo dun sa sitwasyon. Pero their hearts, their spirit truly listen to the word of God. Through Jahazael, yung propeta. So bukas, puntahan nyo sila, makikita nyo sila na ahon sa ahunan ng Ziz sa dulo ng kapatagan na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo, maghanda lang kayo, kita nyo, maghanda lang kayo at magpakatatag at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Ang daling basahin, di ba? Napapakinggan nyo. Pero pagdating sa sitwasyon na, sige, patawarin mo lang siya, hindi mo na kayang gawin. Di ba? Yes. Ang hirap gawin. Maghanda kayo at magpakamasdan nyo ang katagumpayan na gagawin yung sige, ako ang bahala. Kausapin mo siya, punta ka, akong bahala, akong kakausap sa kanya, ako magbabago ng puso niya. Pero hindi natin kayang, yun? Hindi natin kayang paniwalaan. Di ba? Hanggang giging dahilan natin, wala nang pag-asa yan, hindi na magbabago yan. Kung siya bilang tao, hindi talaga magbabago yan. Pero pag Diyos ang nagsabi, may pagbabago. Tama ba? Dito kita nyo ha, tatlong kalaban, isa lang sila, imposible na matalo nga nila, di ba? Pero sabi, magpakatagtag kayo. Pero mo pinapunta pa sila dun sa battleground. Pero sabi, maghanda lang kayo at magpakatatag at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Ang sarap pakinggan, di ba? Ang sarap nanimin. Wow, ang sarap pakinggan. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na kailangan mong i-apply yan, hindi natin ma-apply. Di ba? Lord, kasi ganito Kasi, dami natin kasi. Dami nila kasi, mga ganon. Kasi magre-reason out natin. Paano ba naman yan? Lord, hindi ba kayo marunong magbilang? Kunyari kami 500, yan 10,000. Di ba yung mga ganon, magre-reason out na tayo. Tapos sabi, sa verse 17, kaya makikita nyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin nyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama nyo. Yan, ang sarap pakinggan, di ba? Yan. Pero dapat ito, if we truly listen, andun ang obedience, susunod yung heart natin. Andun yung faith. If we listen, ibig sabihin, nandun yung pananampalataya, yung faith, yung belief mo na kayang gawin ng Panginoon yung sinasabi niya. Amen? So dito, sumunod nga ba yung mga taga-Juda, si Haring Jehoshaphat, in-apply nga ba nila sa buhay nila yung sinasabi? Kasi ito, kita nyo ito, nag-aaral tayo ngayon, parang tayo yung kinakausap ni Jahaziel. Ang tanong, tayo ba, i-apply ba natin yan sa buhay natin? Na kapag sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot o manghina. Siya ang bahala. Diba? O, 2 minutes na lang. Bitin na. Magpe-pray na tayo. Ayoko maano. So itutuloy po natin, Hindi nawala si Ate Nori. So itutuloy po natin. Ang tanong, itong mga tayo ba, iiwan ko yung tanong, kapag nagsalita ba ang Panginoon sa atin na ako ang bahala, mananampalataya nga ba tayo katulad ng mga taga-Juda?
No? So, meron pang mga susunod na lessons to. So, itutuloy po natin. Ano? Kuya Kim, why are you smiling? What can you say? Nakamute pala ako, Doc. Sabi ko, depende, Doc. Joke. Depende. Tukuwang kita dyan eh. Biro lang, Doc. Depende sa pananampalataya. Yes, Doc. Pero syempre, magtitiwala talaga. Kasi sa sarili natin, huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Pero magtiwala tayo sa Amen. Diyos na kaya ang lahat. Amen? Yes, Doc. Amen, Yan. amen. So, let us pray. Let us pray. Magwakas tayo ng panalangin. Kuya Kim, we have 1 minute and 20 seconds. So, bilisan mo ang nalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, let's bow our heads and close our eyes. Panginoon, muli maraming po salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat po, Lord, sa ginamit yung instrumento, si Doc Tess, Panginoon, para maghatid ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na mapagtiwala sa inyo, Panginoon, at hindi po kami magda-doubt, Panginoon, kung ano naman po yung mga sinasabi niyo, Lord, yung mga instruction niyo, Panginoon, sa amin. Nawa, Lord, ay bigyan niyo po kami ng puso na obedient, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Lord, ang bawat siya sa amin na nandito sa Zoom Bible study na ito. Nawa, Lord, patuloy mo po kami bigyan ng kalakasan, spiritual, saka physical, Panginoon. At mga Panginoon, ang iyong banal na spirito ay sumamit, Panginoon. At lahat, Lord, ng natutunan namin sa oras na ito, sa gabi ito, ay hindi po maaga ng kaaway, Panginoon. Bagkus tumimo po ito at maging patnubay namin sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa buhay ni Doc Tess, Panginoon, na patuloy niyo na ginagamit para kami ay gabayan, Panginoon, sa spiritual buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Dalangin ko, Lord, ang kanyang pamilya, kanyang si Pastor, pati ang kanyang mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samod dalangin at nawa, Panginoon,